Hi everyone, good morning. This is Teacher Noy. Once again, welcome back to my YouTube channel, Gel Vlog. How I missed the gardening episode. For today's video, ay mag-repat ako ng Philodendron Linnet that I got last month. If you are new to this channel, don't forget to subscribe and tap the bell icon for more updates about the videos that I'm going to upload here in Gel Vlog. As you can see sa unboxing ko, sabi ko sa inyo, hindi ko muna siya i-transfer sa bigger pot because I just wanted to let this plant adapt the new environment kasi may mga halaman na kailangan muna nating ipa-adapt sa ating lugar para masanay siya sa climate. Kasi may mga halaman na kapag iripat natin agad-agad, namamatay sila. Isa na dahilan doon, hindi niya na-adapt yung environment na kanyang kinalalagyan kasi iba yung environment din doon na kanyang pinanggalingan. So that is one of the reasons why we need to let the plant stay for how many weeks para makapag-recover siya at na-stress pa sa biyahe. So dito ko lang siya nilagay sa malaking pot niya. Inihanda ko na yan matagal ng panahon. At ito yung kanyang original na pot. Ito siya. Okay naman yung pot, pero marami na kasing aerial roots at nag-unfurl na ito ng 2 dahon. So ito yung kanyang bigger pot. Meron na siyang lupa nilagay ko. Ayan. So ito yung soil na gagamitin natin. Yung natira ko kahapon. At ito lang yung gagamitin natin na panlagyan ng soil. Nag-recycle lang ako ng mga tarpaulin. Marami na mga tarpaulin na hindi ginamit. So ito yung soil, garden soil namin. Mataba guys yung mga lupa sa amin dito kasi effortless yung mga halaman. Hindi na namin kailangan bumili pa ng mga soil mixture na ginagamit. So ito lang, loam soil lang ginagamit namin at walang makokopit muna ngayon kasi busy pa yung area. Isama lang natin yung kanyang mga soil. Ayan. Dami niyang roots. Yan guys, oh, dami niyang ugat. Super stable na pala yung halaman na ito. Thanks sa seller ng Philodendron na ito. Meron na kaming Philodendron Linnet before, kaso lang namatay. At juvenile pa yun nung nabili namin, na-acquired namin sa pandemic. Mahal yung mga halaman nung pandemic, pero ngayon nag-downgrade yung presyo, pero maliit lang din yung binababa kapag mga mahal na mga halaman, mahal pa rin yung presyohan. Ayan, so hindi natin lilinisin yung mga soil niya kasi part yan ng kanyang paglaki. Sama lang natin, maganda naman yung soil niya. Tapos, punuan lang natin ng lupa yung gilid-gilid para madagdagan. At yung linnet guys, kailangan pala ng linnet, yung base observation ko, huwag siyang diligan araw-araw. Gusto niya maliit lang yung tubig. At ayaw ng linnet guys, ilagay nyo sa lugar na sobrang lilim na din, yung sobrang dark, yung halos di na masilip ng sunlight kasi ayaw nila. Gusto ng linnet, ilagay nila mo sila sa mga under the tree kasi doon gusto niyo yung balance na moisture lang. Yung nangyari sa linnet namin, too much watering at hindi namin na-expose yun sa sunlight talaga ng maayos, kaya nagiging yun. Kulang pa ng lupa. Mapansin mo yung linnet guys sa sobrang healthy kasi yung kanyang mga leaves super dark green talaga. Tapos maarte ito. Napakasila ng halaman na ito kaya dapat alagaan ng mabuti.
lininis natin yung kanyang mga dahon para fresh tingnan. Tanggalin natin yung mga alikabok. Gusto ko talaga yung mga pot na plastic lang kasi lumalaban kapag dinadala mo sila, hindi nababasag. Ayoko muna ng mga clay kasi pagbuhat kapag magpropagate baka mabasag, mahirapan tayo doon. Mahal pa naman yung mga clay. So sa area na ito guys, kasi hindi masyado mainit. Yan. Pa-shade naman yung mga fruit trees dito sa amin. At lalo na dyan maraming mga kahoy. So hindi dyan mainit. That's all for today's gardening episode about the repotting of the Philodendron Linnet. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Paki-share na lang sa iba para ma-guide natin yung mga beginners in growing about plants. So once again, this is Teacher Noy saying that life is not always easy.